Magandang oras mga ka-good news. Naku, 8,000 ka-Korean soldiers. Ito'y sundalo ni Kim Jong-un ng North Korea na pinadala sa Ukraine ay agad sinabak sa frontline. At agad-agad, 40 ka-Korean troops ang nalagas ng Ukrainian forces. Kaya sabi ng mga Ukrainian ay sumurrender na lang kayo, pakakainin namin kayo 3 beses ng isang araw at meron kayong magandang higaan kung kayo susurrender kaysa maubos kayo. Meron tayong video dito na nakuha natin na yung nakasurvive doon sa 40 ka sundalong namatay, isa ang nakasurvive doon at sinalaysay niya ang nangyayari. At meron siyang mga hinanakit sa Russia at sa North Korea kung bakit pinadala sila doon na walang kagamitan. Ang ganda-ganda ng kapag publicity, kapag video ni Kim Jong-un ay ang ganda-ganda ng uniform nitong mga elite soldiers. Pagdating doon parang panahon pa ng World War II yung kanilang damit at mga kagamitan, pati helmet ang pangit-pangit. Kaya ito, panoorin muna natin ang video. Ukraine has confirmed for the first time a military encounter with North Korean soldiers in the Kursk region of Russia. The head of the Center for Countering Disinformation under Ukraine's National Security and Defense Council, Andriy Kovalenko, said Monday that the first North Korean troops had already come under fire in Kursk. Though no additional information was given, this marks Kyiv's first direct engagement with North Korean soldiers supporting Moscow. According to Kyiv's Defense Intelligence Agency, over 7,000 North Korean soldiers had been dispatched to areas near the border with Ukraine. UN Secretary-General Antonio Guterres expressed grave concerns about reports of the dispatch. In a statement on Sunday, Guterres said the North Korean troops' possible deployment to the conflict zone would represent a very dangerous escalation of the war in Ukraine. He added that everything must be done to avoid any internationalization of the conflict. The South Korean government delegation returned home on Monday after discussing cooperation measures with Ukraine regarding the North's troop deployment to Russia. Last week, Defense Minister Kim Yong-hyun had said that the delegation would return to South Korea around November the 4th. After a debriefing, the government plans to discuss measures for cooperation with Ukraine and the international community. The measures will likely involve dispatching a team to Ukraine to monitor the North's military movements. While in Ukraine, the delegation exchanged battlefield information and explored cooperation measures. So, bago diyan sa breaking news, atin muna bigyan ng reaksyon itong nangyayari sa Korean soldiers na ito. Taga North Korea to hindi to South Korea. Ito yung mga sundalo ni Kim Jong-un, yung parang teddy bear tingnan na mataba, na maraming chicks na modelo sa Amerika. Pero kontra niya ang Amerika, pero yung kanyang mga chicks ay mga American model. Ayan si Kim Jong-un. Ngayon, ano bang pagkakamali ng Russia? Bakit humingi ang Russia? Bakit humingi si Vladimir Putin ng tulong sa North Korea? Alam naman niya na ang North Korea ay mahirap din na bansa dahil komunista. Of course, ang kinakain niyang mga sundalo na yan ay palaging noodles. Halos hindi yan makakain ng manok ng karning manok, karning baboy, karning baka. Kasi ang kinakain yan, mga karning aso. Kung napanood niyo yung viral video ng isang Russian na kumakain siya ng dilata na bigay ng sundalong Korean at nasusuka siya dahil nang i-translate nila yung mga word na nakasulat sa lata, yun pala ay dog meat. Ganyan kahirap ang North Korea. Pati aso ay mas production na nila na dilata at yun pa ang baon ng mga sundalo sa battlefield, aso. Kaya nga lampayatot yung mga Korean na yan na sundalo, mga lampayatot. Yung pinapakita nila sa television, nakikita natin na advertisement nila ng mga sundalo nila, ang pinapakita ay mga martial artist. Binihisan lang ng mga sundalo, pero yun ay mga karatista, mga taekwondo. Kaya makikita natin ay bumabasag ng mga simento,
ang lalakas sumipa, yun pala ay mga aktor lang yun. Ang totoo, ito yung totoo, yung makikita natin dito ng mga sundalong Korean na mga lampayatot at mukhang takot na takot. Kaya lang pumunta sila dyan dahil takot sila kay Kim Jong eh. Wala silang magawa kay Kim Jong. Kapag sinabing atake, atake ka agad. Ngayon ang mali ng Rusya ay dito natin malalaman na mahina na talaga ang Rusya. Dahil sa humingi na siya ng tulong sa North Korea, humingi siya sa China, pero ang China ay hindi nagpadala ng sundalo dahil alam ng China na kapag sasali sila dyan sa gira ay sasali ang Amerika. Kaya pinabayaan niya na si Kim Jong na lang ang magpadala ng tulong sa Rusya. Ibig sabihin mahina na ang sundalo ng Rusya kasi nangangailangan na sila ng mga lampayatot. Okay lang kung mga mercenarya na mga magagaling sa digmaan, walang karanasan yan eh. Kitang-kita natin sa mga mukha, mga ano eh. Yung uniforme nila parang World War II pa. Napaka-simple ng design kasi nagtitipid si Kim Jong-un. At itong kanyang mga sundalo parang yung binabala lang sa kanyon. Tinatawag na cannon fodder. Pinapadala sa grind meat, parang ginigiling na karne. Ang mga Korean na yan. Okay, ito na ang ating nakalap na video ng isang survivor na Korean na nasabugan ng drone na hindi namatay pero muntik na. Ito ang kanyang salaysay at mga hinanakit sa Russian at sa North Korea. Atin panood. Breaking news. We have the first footage of a North Korean soldier wounded from a Ukrainian drone attack. He claims that North Korean soldiers have been deceived by the Russians and sent into a meat grinder. This is heavy stuff. Tanggal yung mata oh. 저희가 기성들만 급수하는 할 것이며 실제로 전체는 참여를 위한 것을 거절하겠습니다. 하지만 저희가 그리스도를 교사하자 무작정 공격전에 참가하도록 강요했습니다. 이 러시아 얘기들은 공격전에 아무런 정찰도 하지 않고 저에게 원장 무기도 주지 않았습니다. Ito, atin mo na i-translate tong sinabi niya. Sabi niya ay meron siyang brother, dalawa. Patay lahat. Siya lang yung survivor sa 40. 40 sila sa isang team nila na nauna. Sinabak kaagad sila. At patay. Siya lang yata yung nag-survive at akala ng mga Ukrainians patay na rin ito. Tingnan nyo yung mata, tanggal yung isang mata niya. Kaya sabi niya ay parang may hinanakit siya sa Russian soldiers kasi iniwan lang siya doon eh. Nakikita ng mga Russian soldiers na buhay pa siya, iniwan lang daw siya at nag-survive siya ng mag-isa, gumapang siya hanggang sa ma-rescue siya ng Ukrainian yata ang nag-ano nito eh, ang nagdala sa hospital. Kaya ayan, nakapagsalita siya ng against kay Kim Jong at against sa Russia. At sabi niya ay mahina daw talaga ang mga sundalo ng Russian. Mahina. At hindi kayang pasukin yung Kursk. Yung region ng Kursk ay talagang heavy fortified. Yung maganda talaga ang pagkagawa ng fortification ng yung mga harang, yung mga trenches. Kaya hindi nila mapasok. At alam niya daw na mahina na talaga ang Russia, ang army ng Russia. Kaya humingi na ng tulong sa North Korea. Humingi din yan sa sa China, pero inayawan ni Xi Jinping si Putin. Kaya ngayon ay parang mayroong alyansa ang North Korea, si Kim Jong at Putin, na girahin nila mismo ang China. Gigirahin nila yan kasi ang China, kapag nakuha yan ng Russia at North Korea, ay maghati sila dyan. Hati-hati sila. Kung maagaw nila yan kay Xi Jinping. Kaya ingat si Xi Jinping sa mga kaalyado na yan kasi parang mga kubra yan, tumutuklaw. Mga ulupong, mga traidor yan. Kaya ingat si Xi Jinping sa kanyang kaibigan na dalawa diyan. Kasi pinagplanuhan na siya na aatakihin nila.
Grabe, no? Traidura na. Okay, so patuloy tayo na makinig dito sa sinasabi nitong Korean soldier na nag-survive. 내가 공격을 시도해서 우크라이나 군이 강한 화살과 저를 당했습니다. 그래, 저 인간이 40명이었는데 Meat grinder 제 daw yung lugar, no? 흑철력 경험을 들었어요. So hinaan na lang natin tong boses kasi hindi rin natin maintindihan. So sabi niya parang meat grinder yung Kursk. Pagdating mo doon talagang sasabugan ka ng mga drone. Ang mga Ukrainians daw ay merong great army. Putin and his army are weak. Mahina talaga sa totoo daw. Mahina si Putin at kanyang army. Ito, he survived by chance. Nakatsamba lang siya kaya nabuhay, sabi niya. At sabi ng Russian commander daw ay iwan nyo na yan. Iiwan na lang daw siya kasi hindi na mabubuhay, pero buhay pa rin siya eh. So sabi niya ang Kursk region is no longer a Russian territory, sabi niya. Okupado daw ito ng Ukrainian yung Kursk. Ito, tanggal yung isang mata niya eh. Sos, grabe. I saw mountains of corpses. Grabe palang patay doon ng mga Russian na hindi nailibing. Mountain eh, patong-patong. Ito sabi niya, the Russian will not win. So ito ang reaksyon ng ibang mga analyst tungkol sa giyera na ito'y isang malaking pagkakamali ni Putin kung bakit humingi siya ng tulong sa Korea. Kasi masasabi na ito na international war na ito. Ibig sabihin, ang NATO or Amerika ay pwede na ring pumasok sa Ukraine para tumulong dito. Kasi nagpatulong na si Putin sa North Korea. Kaya nga ang China ay hindi sumama diyan dahil ang China ang number 1 na pinaka-powerful diyan sa kanilang alyansa. At kapag sumali ang China sa Russia-Ukraine war, ay sasali na rin ang Amerika at NATO. Kaya yon ang ayaw ni Xi Jinping. Kaya galit si Xi Jinping kay Kim Jong-un ngayon dahil sa hindi nakikinig si Kim Jong-un kay Xi Jinping na huwag kang sumali diyan kasi madamay tayo. Ito na nga, madadamay talaga ito ang North Korea. Sabi nga ni Biden ay uuwing in the body bags ang mga North Korean soldier. Walang matirang buhay diyan. Kasi ang ginawa ng mga Russian commander ay nilagay sila sa front line. Sila talaga yung nauuna. Kasi nagpapakita sila ng martial arts Papakita sila ng taekwondo. Sa kanilang video ay magagaling sila. Pero mga aktor lang yun. Yun ay mga athlete yun ng taekwondo. Binibihisan lang yun ng damit sundalo ng North Korea para makikita na grabe pala. Kaya sa totoo ay noodles lang ang kinakain yan Tsaka bigas na NFA rice kung sa Pilipinas. Kaya walang sustansya ang mga katawan yan. Ang mga aso nga lang ang kinakain yung dilata na aso. Kung mapanood nyo yung mga viral video, yun pala ang baon nila. Yung mga dilata nila ay dog meat. Kaya nagagalit ang mga Russians kasi pinapakain sa Russians Yung dala nila ng karton-karton, binigay nila sa mga Russians. Ngayon, kumain din ng mga Russians. Akala nila na karne. Yun pala aso. Kaya nasusuka. Maraming nagagalit sa mga Korean, sa mga North Korean army. Maraming nagagalit na Russian army. Kaya nga minsan, binabaril na lang din sila ng mga Russians. At gumaganti rin ang mga North Koreans. Merong nag-vlog na binaril ng North Koreans ang isang Russian. Kaya walang makauwing buhay diyan sa mga North Koreans army na yan. Kaya ang offer ng Ukraine ay sumurrender sila sa Ukraine at papakainin sila ng tamang pagkain at bibigyan sila ng shelter, ng kama. Basta't susurrender sila. Yan ang magandang offer. Ay makahingi pa sila ng asylum sa Ukraine at baka yan na yung freedom nila. Yan yung freedom. Makapag-asawa pa sila ng magandang Ukrainian, di ba? Pero sa pagtira sa Ukraine, parang nakatira ka na rin sa Amerika.
Kaya yan na yung freedom ng mga sundalong ito. Kung ako dyan ay surrender kaagad ako para makatulog ako ng maganda. Okay mga ka-good news, ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at comment nyo na lang ang inyong saloobin tungkol dito sa mga North Korean soldiers na nakipagbakbakan back to back with Russians kalaban ng mga Ukraine. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam.